Kailangan mo bang sabihin sa narcissist na narcissist siya? So itong content natin na ito ay nagawa ko dahil sa tanong ni Madam. So ang eksaktong tanong ni Madam ay, do you have to tell the person na narcissist siya? The big answer is no. Hindi nyo dapat sabihin sa asawa nyo, sa jowa nyo, sa kalibin nyo, o katrabaho nyo, o boss nyo na narcissist siya, o tauhan mo sa kumpanya na narcissist siya. Hindi ganon. Ayokong makabuo dito ng kultura na ginagawang common word ang narcissist. Na nagtututuro tayo na narcissist to, pati ito, pati ikaw, pati yun, pati ito. Huwag nyong gagawin yun. The reason why we are discussing this topic is for you to protect yourself. Para ma-educate kayo. So this is more on depensa. So defense. Kumbaga sa martial arts, more on salag ka, more on pagpoprotekta sa sarili mo. Okay? So yung word na narcissist na yan, hindi natin yan dapat sabihin sa kapwa-tao natin. And in fact, pag ito sinabi nyo sa narcissist, hindi ito magdudulot ng awareness. I know. Naunawaan ko naman kayo eh. You want to save your husband. You want to save your wife. You want to save the relationship. Gusto mo sagipin eh. Kasi para bang ang datingan nito eh sumasama ugali mo, nasisira yung relationship natin, and then maraming bakang magalit sa iyo, o kung ano mang mangyayari na negative, it seems like you are the savior. Parang misaya ang datingan mo. Kaya mo ito ginagawa. But here's the catch. Remember, ang kinakausap nyo, narcissist. Ang narcissist, based sa research, ay ang ego nila ay fragile. Kumbaga, ang ego nila ay parang yung lobo. No, yung lobo na nakikita nyo sa birthday yan. Na pagka yan sinundot nyo ng karayom, sabog yan. So, ganun ang mangyayari doon. Pagka sinundot nyo yon, yung ego niya, sabog yun. And what will be the outcome? Narcissistic rage. Sa madaling salita, magwawala, magagalit sa'yo yung narcissist. And in fact, ang gagawin noon is ito-twist. Di ba? Meron ako tinuturo sa inyo yung blame shifting. Ibine-blame shifting niya. Or pinoproject niya. May projection, may blame shifting. Projection, yung kanyang sarili, yung kanyang mga negative traits, mga masasama niyang ugali, no? Ipoproject sa'yo. So, ikaw ang ituturo. Ililipat sa'yo. Parang gano'n ang datingan. Imamagnify sa'yo. Halimbawa, cheater siya. Sasabihin niya, ikaw yung cheater. May nag-deliver ng tubig sa bahay nyo. Sasabihin niya, ikaw ay nang-aakit. Sasabihin niya, kabit mo yung nagdi-deliver ng tubig. Yung water boy. Ganon, na mangyayari doon. O kaya, may parcel na dumating. Sasabihin niya, inaakit mo yung nagdi-deliver. No, halimbawa, lalamove. Inaakit mo. O kaya yung Foodpanda, nag-deliver ng Chowking. Inaakit mo daw. Ginaganon-ganon mo daw yung iyong boobs. Something like that. So that is projection. So ganun ang mangyayari doon. Okay? Ipo-project lang sa inyo. Ikayo ang ituturo. Sasabihin ni, ganun ba? So ang gagawin noon, magre-research yun. Titingnan nyo yung video ko. Tapos gagamitin niya against you. Nangyari na yan sa reality. Yung projection. Yung projection na yan, tsaka yung blame shifting. Yung blame shifting, isisisi naman sa'yo na isisisi lahat ng masasama niya ugali. Isisisi sa'yo. Ikaw ang kanyang sisisihin. So, nangyari na to dito. May mga nag-message sa akin dyan sa WhatsApp, yung mga numbers ko dyan, even dun sa page. Sinasabi, sir, napanood nung asawa ko yung video mo. Sinilent treatment daw kasi siya. And then, ito na nga, sinabi niya na, narcissist ka. Ito yung video, pinakita. Ang ginawa, mula daw nun, hindi na pinanood yung mga videos ko. Ngayon, yung mga videos ko na yon, ginamit nung kanyang asawa against her. So, ang nangyari ngayon is, nag-gray rock method ito. Itong si ma'am, nag-gray rock method,
ginagamit yung gray rock method, yung ignore, 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 para hindi, para walang drama sa relationship. You know, gray rock method, di ba? Naituro ko sa inyo. Yung asawa niya gumamit din ng gray rock method. So, nag-gray rock method, pareho silang tulala sa bahay ngayon. Hindi nag-iimikan. So, you see, that's what's happening. Okay. Ganun na nangyayari, no? So, ganito. So, para walang gulo, no, para hindi maging masalimuot ang buhay nyo, no, para hindi maging defensive tong narcissist. Kasi walang mangyayari eh. Maging offensive, maging defensive tong narcissist para hindi magkaganon. Kasi wala nga mangyayari. Hindi rin magkukos siya ng awareness. Kita niyo yung nangyari doon sa kinukwento ko sa inyo. Imbis na yung asawa niya is maging aware na narcissist siya at baguhin ang ugali niya, nag-research pa para mag-blame shifting at mag-project na ang narcissist, patutunayan niya na ang narcissist ay yung kanyang misis. So you see, so ganito na lang gawin natin, no, para klaro tayo dito. Huwag niyong sasabihin kahit kanino na narcissist, kung sino man yung pinaghihinalaan niyo na narcissist, huwag niyong sasabihin na narcissist. We are not here to diagnose. Ganito ang gawin natin. I-call out niyo na lang yung behavior. Yung behavior ang ginagawa niya. Yung kung ano yung ginagawa sa inyong abuse, i-call out ninyo. Sabihin niyo na, alam mo, ikaw, sinasilent treatment mo ako. Ganyan. Call out ninyo yung mismong ginagawa. Gusto ko mag-usap tayo pero sinasilent treatment mo ako. Mag ganun. I-research nyo kung panoorin yung mga susunod kong video kung paano gagawin ninyo sa mga tao nagsa-silent treatment. Gagawa din ako ng content na ganyan kasi kailangan yun eh. At kung paano. Call out yung behavior. No, halimbawa, siya ay nag-cheat. O, huwag na sabing cheater ka. O, ikaw, nagpe-flirt ka ng katrabaho mo, narcissist. Hindi, ganon. Yun lang behavior. Yung kanyang, nag-I love you siya dun sa katrabaho o kaya nakikipaglandian siya sa katrabaho, yun yung i-call out nyo. Huwag niyong sasabihin yung narcissist. Okay, tayo doon? Kasi sa halip na makabuti, makakasama yan. Okay, so mula ngayon, huwag nyo nang gagamitin ng word na narcissist kahit kanino. Huwag na. Hindi magdudulot ng kabutihan yan. See you in my next content. Bye for now.